Hey guys, welcome to another video. So today, nandito tayo sa may Tondo. So pupunta tayo sa may Ugbo later. Pero kakarating lang namin dito sa may Deca Mall. Dito kami nagpark. So again, tulad ng ginagawa natin, we are going to check 5 things. So again, that's the location, parking, tapos prices, tapos taste, and of course the overall experience. So dito, let's start with the parking first, no, since kakarating lang din naman namin. So kung kayo may dala kayo na kotse, kung sasakyan ang dala ninyo, wala kasi, as far as I know, wala kasing mapaparkan doon sa may malapit sa may Ugbo, and then gilid din, syempre straight side yun eh. And then yung main street, parang wala yata kayong mapapagparkan. So the nearest parking spot is going to be Deca Mall. So I think open naman sila up until 10 or 12. Asan na yun ang paper? Ayan, ito yung paper. Ayan. And then nakalagay dito, first 3 hours 50 pesos, tapos per hour is 10 pesos. Kapag nawala nyo yung ticket, 500. Kapag motor naman, I think motor pwede naman yata doon, mas malapit, meron yata mapapagparkan doon. Meron din yata yung mga parang private parking, yung mga taga doon na merong mga area kung saan pwede kayo magpark ng motor. Pero kung gusto nyo dito rin magpark ng motor, ang motorcycle rate ng parking is 25 pesos for the first 3 hours, tapos 10 pesos additional per hour naman siya. So ayan, check natin kung meron bang nakalagay dito ng hours. Mukhang wala naman. Yep, wala naman. So ayan, it's already 4:20 in the afternoon. Medyo na late kami, may mga ginawa pa kasi kami. Pero ayan, habang meron pang liwanag, let's start our food trip dito sa may Ugbo. So kita tayo dun sa unang-unang pupuntahan natin kainan. Alright, see you there. Kung medyo maaga pa naman yung dating ninyo, kasi ang start ng sa Ugbo is about around 4 or 5 p.m. So kung medyo maagang dating ninyo, I highly suggest dito muna kayo sa may Deca Mall, kasi sobrang init talaga, to the point na ang hirap, minsan nahihirapan ng huminga or what, minsan may mga nagko-collapse pa. So since dito mall naman to, air conditioned, so might as well stay here. At kung hindi naman kayo nagmamadali, then siguro punta na lang kayo dun sa may Ugbo, maybe around 5:30 or 6 p.m. Yun. Hey guys, so nandito tayo sa may Ugbo Street. Actually, eto, just to clarify, nandito sa may likod ko is the Ugbo Street. Ayan, dinadaanan ng mga jeep. Tapos nandoon sa may left side, andun yung main street. Andito yung F. Verona sa may left side. Kung galing kayo sa main street, tapos kaliwa ay yung F. Verona. F. Verona talaga yung mga tindahan. Dito talaga yung mga tindahan. Yan. Yan sila. So kapag nagpunta kayo ng Ugbo, yung Ugbo Street mismo is may mga jeep pa rin. Pero dito sa F. Verona, yan, pagdating ng alas 4, nagsasarado na tong street na to at nagiging parang food park na siya, or food street in a sense. So ayan, tara, hanapin muna natin si Rado and dun muna tayo magsisimula. So yan, kapag dito kayo sa may Verona, hinanap nyo si Rado, so yan, medyo makikita nyo kasi kami nagtanong-tanong muna kami. So nandito siya, yan, meron naman siyang menu na nakalagay pa sa yan, Eskinita. So doon sila Rado, kaya tara, punta tayo doon. Alright, so nandito na tayo sa Rados, and yun nga,
Tulad na nabanggit ko kanina, doon tayo sa Eskinita. So napakita ko naman sa inyo kung saan nyo makikita si Rados mismo. And then medyo umangat na nga yung presyo. Dati 100 kasi, ngayon naging 120. Of course, umangat naman talaga yung mga bilihin. So hindi na kami bumili ng sobrang dami, pero in order namin tatlo, of course, yung tumbong, syempre doon sila kilala, yung bestseller nila na lechon kawale, and of course yung asado. So andito yung, of course, yung tumbong, ayan, tumbong soup. And then, yung ano nila, yung asado and yung lechon kawale, like for this one, meron siyang papaya strips. Papaya nga ba? Papaya. Ayan. Tapos, pag order kayo ng lechon kawale, meron siyang sauce. Huwag kayong malilito kasi ayos pagkakulay yung sauce ng asado tsaka ng lechon kawale, pero may distinction na itsura. Ito yung sa asado and then ito yung sa lechon kawale. Okay? So ayan, try muna natin yung pinaka interested ako kasi first time ko palang kakain ng tumbong soup, so hindi ko alam kung ano i-expect ko. Sabi nila pagkalasang clean naman daw, and based naman sa itsura ng tumbong soup dito, malinis na malinis. And of course, since 1994, nag-start na silang mag-serve na itong tumbong soup na to. Ay, thank you, sir. So, 1994 pa sila nag-start. So, let's start. Unahin muna natin yung soup. Ayan. Soup. Soup. Cheers. Pipicturean ko. Interesting. Para siyang sabaw ng lugaw, or parang light version ng nilaga in a sense. Pero nandun yung lasa ng nung toasted na garlic, kasi dito naman. Tapos yung ang tawag dito, yung color green, yung onion spring, ayan. Tapos clean lang, very clean yung lasa niya. Masarap siya. As in talagang ito yung sabaw na parang kapag ka kumakain ka, tapos napapasarap kain mo, ito yung hihigupin mo na sabaw. Talagang solid. Masarap siya. Tapos yun lang, katulad din ng pares, I think katulad ng pares, pwede mo siyang timplahan. So, pwede mo siyang lagyan ng toyo, ng calamansi, or anything. May mga condiments naman sila dito. Ngayon, may mga condiments naman sila dito. So, kung sakaling gusto mo siyang timplahan pa, kung nakukulangan ka sa lasa, timplahan, may condiments dito. Pero ako, okay na to sa akin dito. So, ang pinaka question dito is ito mismo, yung tumbong. Tumbong is technically the large intestine ng baboy. So hindi siya yung hindi siya mismo yung rectum, but the one that is connected to the rectum before the rectum itself. So large intestine. So tara, cheers. Kain muna natin. Hindi ko malaman kung ano yung pinakamalapit na lasa niya. Pero kung iisipin mo, large intestine somehow medyo lasang isaw in a sense. Yung isaw ng baboy, parang ganon. Pero hindi. Mas malinamnam siya, medyo fatty ng kaunti. Tapos I think yung pagkaka-prepare nung pagkain mismo, kaya siya nag-iba yung lasa. Kasi ito mismo, may siya lasang intestine. Nasa lang siyang laman, plain na laman, parang ganun. Alam ko na. I think ang pinakamalapit na texture is tuwalya. Yung nakakain sa kasama sa lugaw, yung mga ganun. Ganun yung style niya. Yung lasa niya, saka yung texture niya. Pero ito, softer side ng tuwalya. Kasi tuwalya medyo chewy.
Ito hindi. Talagang malambot lang. Parang laman talaga. Mag-enjoy kayo dito. Hindi kayo parang pag sinabi tumbong soup tapos parang pag inisip intestine, large intestine. Medyo medyo intimidating pero ito hindi. Sobrang okay ito. Okay ito. First time ko kumain ng tumbong soup and I think na-enjoy ko itong tumbong soup na to. Next, try natin yung lechong kawali. So, lechong kawali muna. Ayan. Cheers. Okay. Para sa lechong kawali, yung mismong laman niya, malambot. Meron ko sa kaming mga nakainang lechong kawali before na parang pag kinain mo yung mismong laman, mahirap tagatin. Ang hirap niyang kainin. Pero this one, kahit na medyo manipis yung pagkaka-slice, masarap siya, tsaka malambot. Let me try the sausaw natin sa chili mansi. Let me try the skin, yung balat. Ayan, balat tataba. Balat crunchy. Definitely crunchy. And then, yung mismong laman, malambot. Okay na okay ito. Ito yung parang pagka umorder ka ng parang lechong Macau. Pag nakakain ka na sa North Park, pag umorder ka ng lechong Macau, parang ganun yung niya. Parang ganun yung feeling. Yung style niya. And definitely, mas mura naman to. Diba? 120. Tapos, ang dami na laman. Tapos meron ka pang papaya strips. Okay. Next. Asado. Lagi lang naman kumakain ng asado kapag kasama sa siopaw. Let me try asado muna na walang sauce. Asado, matamis. Malinamnam. Masarap. Basically. Yan. Tingnan natin kapag may kasamang sarsa. Ayan. Kasamang sarsa. Cheers. Ito yung lasa na masarap isawsaw. Yung mga mantaw o yung mga baw. Ito yung parang meron kang baw or yung mantaw lang, yung white lang, walang palaman or anything. Putulin mo, sausaw mo dito. Enjoy na enjoy yan, definitely. Ganun kasarap yung asado sauce. So hindi ka magsasawa dito sa asado mismo. May mga asado kasi na parang minsan sobrang malasa pero ito definitely hits the spot. And meron silang pahabol. Shanghai. Saan galing itong Shanghai? Donation. Donation. Hindi. Ewan ko kung meron din sila Shanghai. Pero meron ba? Meron pala. Meron pala sila Shanghai. Hindi ko napansin. Pero Shanghai, of course, ano pa bang i-expect natin dito? Ang Shanghai, binubulsa na yan. Ay doon Shanghai na pang party. Ay doon Shanghai na yung lasa ng Shanghai na kapag kami birthday party. Ito yun. Tapos ito rin yung unang-unang nauubos na pagka may mga party, may mga handaan. So, all in all, everything's good. And then, magkano itong Shanghai? 50? 50 pesos. 3 perasong mahaba. Sinap lang. So, smaller pieces. 50 pesos para Shanghai. Tumbong soup plus the lechon kawale and then the asado, 120 each. Wala pang kasamang rice, by the way. Yung rice is 20 pesos. And then, if you would like to get some drinks, yun, 50 pesos yung kasalo. And then, 25 yata yung maliliit. So, ayan. I think everything's good. Price-wise. So, nalasahan na rin naman natin. And everything's very... Ano ba? Hindi ko maisip yung adjective. Basta masarap. Yun na yun. So kami, kakain muna kami kasi hindi pa kami nagla-lunch. Ito yung unang-unang kain namin ngayong araw na to. So we're just gonna enjoy our brunch plus the merienda. And kain tayo.
Alright, so ayan, tapos lang namin kumain. Medyo tinamaan ng na sakit ng ngipin sa Amy, hindi naubos yung order niya asado, pero definitely ubos naman yung tumbong soup, pati yung yung lechon kawali. Pero yung asado, papatake na lang namin. Later on, kakainin din namin yan. So we have the location, we have the parking, prices, okay din. Ang taste, definitely okay. So overall experience dito, given the fact na hindi mo masyado pero maraming tao dito at Eskinita, tong area na to. Despite it being na nasa loob ng Eskinita, hindi siya magulo. Yun, hindi magulo, hindi masyadong masikip. Tahimik yung yung mga tao, unless siguro sobrang dami talaga tao, and definitely ngayon maaliwalas kahit na yun nga maraming mga dito, mga bahay. And of course yung mismong kainan na area, malinis, the food is nice, malinis yung area. So overall experience out of 10, this is for me a 9.5. And 9.5 for Rados tumbong soup plus the lechon kawali. Everything's good. Siguro kaya hindi siya naging 10 out of 10 is probably meron pa kaming kumbaga hindi siya air condition, yung mga sobrang hindi na talaga kailangan. Pero of course, there's always gonna be a room for improvement. And although this has been operating since 1994, yung pagkain, kitang-kita naman, masarap na masarap talaga. So, we're hoping to get more dun sa iba pang part ng menu. And siguro, sana magkaroon pa sila ng iba pang part ng menu. So, ayun. That's it for this restaurant or food stall na Rados. Dito pa naman kami sa Ugbo, so we're gonna go to different stalls, different food stalls. So for this video, dito na lang tayo muna. See you in the next one. Peace.